dito nga ako ngayon nagpa-smoke test. Parehistro tayo ngayon sa ating service. Bago tayo magpunta doon sa LTO, magpa-smoke test muna tayo kung pasado ba yung ating motor. Step 1 guys, magpa-smoke test muna po tayo. Ayun. Pagkatapos nito, kuha ako ng insurance sa Cebuana Lulier ako kukuha para mas mura yung ating babayaran na insurance. Tapos diretso na tayo sa LTO pagkatapos natin kukuha ng insurance doon sa Cebuana Lulier. Bago kayo pupunta sa Cebuana guys, kailangan may resulta po kayo ng smoke test. A few moments later. So ngayon dito na tayo sa Cebuana para kukuha tayo ng insurance. Papakita lang natin yung emission test natin, requirement dito para makakuha tayo ng insurance dito sa Cebuana. Mas maganda kasi dito magkuha kasi mas mura kaysa iba. So meron din pala ditong motorcycle loan dito sa mga idol, dito sa Cebuana Lulier. Ito po yung mga requirements yan. Proof of identification to valid IDs of borrower and co-borrower if applicable. Yan. Yan po yung list of requirements para mag-apply dito sa motorcycle loan ng Cebuana. Ayos. Meron din pala sila ditong motorcycle loan, brand new. Yan fast approval within 3 days, 1 to 3 days. Basta qualified kayo, approve na agad yan mga idol. Kapili na kayo ng motor nyo gusto nyong kunin. So sinama ko lang to para malaman nyo rin na meron palang motorcycle loan dito sa Cebuana. Kasi nandito na rin ako magkuha ng insurance, so waiting ako at binigyan ako nitong flyer. So mga idol, nakakuha na ako ng insurance dito sa Cebuana. So ang susunod ko na namang puntahan is sa LTO para magpa-register na tayo. Yan yung insurance. Pagsamasamahin na to, pasa dun sa LTO para sa mga hindi pa naka-experience magpa-rehistro, yung mga bagong kumuha pa lang ng motor. So yun yung dapat yung gawin. Magpa-smoke test muna, tapos pupunta kayo dito sa sa Cebuana Lulier kasi mas mura dito kaysa ibang insurance kayo kukuha. Kasi experience ko na yan na mas mahal talaga sa iba kaysa dito. Kasi pag sa Lulier ka, Cebuana Lulier ka kukuha, 450 lang ang babayaran yung insurance. So yun, kita-kits ulit tayo sa sa LTO office. At natapos na pong inspeksyonin yung ating motor at i-steel seal na lang po ito. Katapos nito, pasok na po ako sa loob para magpa-rehistro na. Last na po itong proseso dito. Pagkatapos dito, pasok ka na sa loob. Hindi na pala in-steel seal guys, no? So pagkatapos in-inspect, okay na pala yun. Pagpasok pala natin dito mga idol sa loob ng LTO, doon tayo sa customer service. Tapos dito tayo sa MB inspection dito sa window 12 step 2. Dito na tayo sa MB inspection number 2, step 2 po ito mga idol. Katapos natin doon sa labas magpa-inspection ng ating unit. So pagpasok nyo dito sa customer service, tapos dito naman sa window 12 para sa MB inspection. Pagkatapos doon sa step 2 mga idol, sa MB inspection, dito naman tayo sa evaluation for encoding.
ito po yung step 3. Pagkatapos nito, ano na sa releasing na po tayo. So ganun lang po kadali magparehistro sa mga first timer dyan na hindi pa nakasubok magparehistro ng kailang motor o sasakyan. Ano po yung next step at last step na ating pagdadaanan dito sa cashier and releasing. So pagkatapos dito, tapos na. Ito yung papasa natin, yung papel natin. Kuha ko na. Tapos na tayo magparehistro mga idol. Ayan o. Ay, papel lang pala. So sa ano ngayon pala itong UR, makuha mo parang bond paper na lang pala siya, hindi siya yung may kulay na blue kagaya yung dati. Yung dati ano yun, may blue. Ito ngayon parang bond paper na lang siya, yan. So yun. So mga idol, ganun nga lang kasimple at tapos na ako magparehistro. So maraming salamat sa inyong panonood at natapos na rin. Sa wakas, complete na naman tayo ng ating papel sa ating motor. So tapos na ako at uwi na. Bye bye.